Ayan na si Eden Santos, nagtanong na naman. O ma'am, kanina may tinanong ako, bakit hindi nyo ako sinagot? Yun yung may tinanong siya, yung kinikwento ko kanina na may tanong siya na hindi siya sinagot. Tingnan ninyo ha, sabi niya dito, lahat daw kayo sinasagot. Lahat daw dito, walang problema kay Eden Santos. Lahat naman daw sinasagot. Tingnan mo sagot niya dito. Tanong niyo muna po kung pwede po sa PCO yun. Diba? Kasi syempre po, kung ano pa yung pwedeng maging topic natin dito. Kasi Diba? Thank you, please. Okay. Sige. Tapos na po yung press briefing. It's only about that. Pinatigil na Thank you. kagad siya. Kita nyo, sinut off na kagad siya. Tanong nyo na sa PCO. Ikaw yun eh. Kita nyo? Nung si Eden na nagsalita. Sagutin yung tanong ko sana kanina na hindi niyo ako pinatawag. Tanong niyo muna po kung pwede po sa PCO yun. Diba? Kasi syempre po, kung ano pa yung pwedeng maging topic natin dito. Kasi Diba? Thank you, please. Okay. Sige. Tapos na po yung press briefing. It's only about that. Thank you, ma'am. Thank you. Gago! Kasasabi lang niya, lahat daw sinasagot, pero ito, hindi niya sinagot na naman. Kita nyo ha? Kita nyo talaga kung gaano ka masasabi nating ayaw niya talaga kay Eden. Yun eh. This is an evidence na ayaw niya talaga kay Eden. So yung mga picture na lumalabas na may payakap-yakap pa siya, hagoy! So, yung tanong na meron ka bang kinalaman, nilabi mo ba? Sa tingin ninyo, hindi, eto, kayo na lang ang sumagot. Hindi na ako ang sasagot. Sa tingin ninyo, talagang nilabi ni Madam Claire Castro na matanggal etong si Eden Santos? Kasi sinasabi ni Claire, walang problema, magtanong kayo na magtanong. Nung nagtanong na si Claire Castro, kita nyo reaction niya. Di ba? Ano sa tingin ninyo? Isulat nyo dyan sa baba. Babasahin ko yan. Isulat nyo dyan sa ibaba. Ano sa tingin ninyo ang nangyari? Talaga bagang etong si Claire Castro ay galit dito kay Eden Santos dahil nabubuking ang kanilang propaganda? Kasi it's all about propaganda yan eh. Ito, papakita ko sa inyo ha. Ganito kasi yung nangyari. Ito ha. Ito yung nangyari doon sa yung malupit na nangyari dito sa pambabara. Hindi na pambabara. Masasabi nating kasinungalingan at walang tamang impormasyon na pinapakalat itong Malacanang at nung sila'y natanong ay nagalit. Ito. Mula July 1, 2022 hanggang May 31, 2025, umabot na sa 4,027 barangays ang naideklarang cleared sa illegal drugs. Ito ay sa ilalim ng Barangay Drug Clearing Program. Good morning po, Yusek. Kaugnay po nung binanggit ninyo about illegal drugs, may we know po kung along mga barangay, kahit ilan lang po, yung 427,000 na binabanggit ninyo na na-cleared na sa illegal drugs? Okay, sa ngayon, yan pa lang po ang ating natanggap at wala po tayong detalye patungkol sa barangay. Hingin po natin mula sa PIDEA at ibang law enforcement agencies. Ihingin daw natin mula sa PIDEA. Hindi pa daw alam. So, announce ka ng announce, hindi ka naman pala, you cannot back it up with facts. Di ba yung pa nga yung sinasabi mo sa akin during the debate, dapat may facts? Ikaw mismo, taga Malacanang, isang officer, di ba, ng Malacanang. Nagbabanggit ka ng isang bagay na wala ka man lang facts. Basta binanggit mo lang, hindi, basta may ganito na, clear na barangay. Wala ka man lang facts na ibinigay. So, dyan pa lang, sablay na. Sabi mo pa naman, pag ang isang tao walang ebidensyang pinipresenta, fake news, so fake news ka. Gago! So madam, pwede na bang tawagin kang nagpapakalat ka ng fake news? Kasi yan, wala kang facts eh. Basta just numbers. Hindi, basta may clear na number. Tinanong ka, wala kang alam. Hindi lang yan, may pangalawa pa. Sinasabi po nating barangay.
Umabot na rin sa 607 balay silangan, reformation centers ang naipatayo sa ilalim ng Marcos administration. Saan pong area itong Balay Silangan Drug Centers? Para po... Alam mo, eto lang feeling ko itong si Eden Santos, hindi naman ito media. Feeling ko investigador to. Hindi kaya ito galing sa FBI o kaya NBI? Kasi ang galing niya magtanong di ba? Merong 600. Okay. Saan po ba ito? Alam mo Madam Claire mas parang abogado pa ito si Eden Santos kaysa sa inyo. Yung totoo. Kasi hindi siya basta-basta lang hindi lang siya basta-basta tumatanggap basta kailangan ipaliwanag mo talaga. Yung address po. O sige po, mamaya po ibibigay ko po sa inyo yung exact address. Okay, salamat po. Thank you. Ngayon. So ayan po ang pinagmulan niyang issue na yan. 'Di ba? Kaya sinasabi nung iba, kaya daw natanggal dahil sa breach of protocol. Makikita naman natin na talagang lumapit si Bongbong Marcos doon sa mga media. As a matter of fact, kung ayaw niya talaga magpa-interview, di ba, hindi ka nalalapit, diretso ka na. Lumapit ka kung nasan yung mic. O naturalmente, interviewin ka, anong gusto mo? Magpakit-pakit ka lang doon. Smile ka lang. Gaganon ka lang doon. Ganon? Hindi naman pwede yun. Di ba kailangan kang, may mikropono dyan. Siyempre, kailangan ka ma-interview. So, alam mo kung ano yung ginagawa ng Malacanang dito? Particular na ang PCO. Feeling ko ang talagang ginawa nila dito is naghanap lang sila ng butas. Alam mo, ginagawa yan ng mga jowa nyo Yung mga jowa ninyo. Ay, sus, Ginoo, yun. Naghahanap lang yan ng butas kung gusto ka ng hiwalayan. Aside from di ka na nagbibigay ng pera sa bahay nyo, di ba? O hindi ka na, o kaya naman sa lalaki naman, hindi ka na pumapayag, hahanapan ka kayo ng butas ng lalaki. Para magkaroon na siya ng dahilan para hiwalayan ka. Parang gano'n na nangyayari. Bakit gano'n? Bakit ba gano'n ang sa tingin ko? Kasi gawain nila po ito Gawain po nila sa gobyerno yung maghanap ng butas para talaga butasan ka. Para magkaroon ka ng dahilan para idemanda, kung hindi man idemanda, tanggalan ng posisyon, gano'n. Hanapan ka ng butas kung hindi ka na nila kursunada. O kaya pag ikaw ay pumapalag sa kanilang nais mangyari, hahanapan ka ng butas, di ba? Parang nangyari doon kay Arnel Ignacio. Isa yan. At saka marami pa po. At kita mo nga sa mga vlogger, di ba? Hinahanapan ng butas, ginagamit ang kamera para talagang palabasin na fake news, ganyan-ganyan. Pero binubutasan lang. Yun talagang ginagawa doon. Di ba? Tapos kung merong pwedeng sampa ng kaso, isasampa. Parang yung kay Ontiveros. Hanapan ka talaga ng butas kasi nga, mga kababayan, alam nilang mali sila Alam nilang wala sila sa hulog. Wala sila sa tamang katwiran. So, hanapan ka ng butas. Ganyan sa mga pamilya. Yung jowa mong yung girlfriend mong historian. Alam mo yung mga historian na girlfriend? Tapos na, kunwari, nagawa mo na yung kasalanan mo na nangalunya ka nung mga 10 years ago o 15 years ago. Nangalunya ka. Tapos habang nagluluto, biglang naibagsak mo, halimbawa, naibagsak mo yung, ang tawag dito, yung kaldero. Bigla na lang maalala na kagad niya yung ginawa mong kasalanan nun. Ayan, hindi ka kasi nag-iingat kaya tuloy nagkaroon ka ng nun naibagsak ko lang yung kaldero, biglang hindi na ako kagad nag-iingat. Diba?
Ganyan. Naghahanap ba ng butas? Yung, di ba, ganyan naman talaga ang buhay eh. Kaya, ay nako, itong palusot. Ito. Tingnan ninyo ito ha. Ang lupit po ng ano nito ni Eden. Binalikan niya. Talagang malupit ang pagbalik ni Eden kay Claire Castro. Bakit ko nasabi ito? Panoorin niyo ito ha. Ito. Inilabas na ngayon ng Malacanang ang listahan ng mga drug-cleared barangay sa Pilipinas. Pero, Nako. tama nga ba ang datos na ibinigay ng Presidential Communications Office o PCO? Report mula kay Eden Santos. At nandito po yung iba mga pangalan. Dito po. Sa wakas ay nagbigay na ng listahan Ito yung listahan. May pangalan na. Tingnan niyo sablay pa rin. ng Malacanang ng mga pangalan ng mga barangay sa bansa na idiniklarang drug-cleared ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa press briefing sa Malacanang ay sinabi ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro na ngayon lang ibinigay ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ang nasabing listahan. So ibibigay ko na lamang sa inyong opisyal itong mga kopya. Nandito po yung sasabi yung mga barangay na nasasabi natin drug cleared, drug free. Hawak na natin ngayon yung listahan ng mga pangalan na Ito talaga si Eden Santos. ito ang klaseng reporter na talagang hindi katulad ng iba mga reporter na puro pagyayabang lang. Tingnan mo binigyan siya ng listahan. Ano ginawa niya doon sa listahan? Tinanggap lang niya, tama pala si Madam Claire sa listahan. Okay pala yun. Tama, may listahan na ngayon. Hindi. Ano ginawa niya? Binusisi niya yung listahan. Sablay yung listahan. drug-cleared na mga barangay nationwide ayon sa Presidential Communications Office o PCO sa pamamagitan ni Undersecretary Claire Castro. So tiningnan natin yung mga listahan. Walang nakalagay kung kailan nagsimula na na-cleared yung barangay sa So, ibig sabihin, posible na nag-clear pa yan nung panahon ni Pangulong Duterte. Okay? Pero ang nire-report nila ngayon, clear ito sa panahon ni Marcos. Gago! Again, kasi nga, walang lista, wala nakaslagay kung kailan ito. Di ba? Doon pa lang, sabi ko, iba ang tikas nito ni Eden Santos pagdating sa pag-iimbestiga. Investigative talaga. Di katulad nung iba dyan. Wala daw kinikilinga, walang sinusuporta, meron naman pala. At saka yung isa pa. illegal na droga, nakalagay lamang ay as of June 2025. Mga bilang lamang po ng mga barangay yung nandito at wala yung mga pangalan ng mga barangay na ating ang naitanong dun sa previous briefing. Nung tingnan natin ay halos kalahati nito, kaya pala siya makapal habang pinapakita niya kanina sa briefing, kalahati po nitong mga to ay mga blankong papel. Gago! Kaya pala makapal daw yung papel. Kaya makapal yung papel. Blanco naman pala. Hayop, nagbigay blanco. Ano ba yan? Patawa naman kayo, Malacanang. Sa July 3, 2025 press briefing ay ipinagmalaki ni Castro na nasa 4,027 barangays na ang cleared sa illegal na droga. Mula July 1, 2022 hanggang May 31, 2025, umabot na sa 4,027 barangays ang naideklarang cleared sa illegal drugs. Ito ay sa ilalim ng Barangay Drug Clearing Program. Pero taliwas ito sa bilang ng mga barangay na nakalagay sa ibinigay na kopya ni Castro mula sa PDEA. Taliwas! Andali, gusto ko muna makita yung ayan, ang kapal-kapal nung yung hawak ni Castro. Pagtingnan niyo, Na idiniklarang drug clearing. Kasi Ayan, nagbigay na ng listahan ng ang kapal-kapal, di ba? bilang lamang po ng mga barangay yung nandito at wala yung mga pangalan ng mga barangay na ating ang naitanong dun sa Wala nang date
wala pang pangalan yung barangay. Anak ng So, ibig sabihin, hindi talaga detalyado. Yung para bang, hindi, nagigets nyo ba? Kasi, para malaman natin kung totoo. Ang ginawa niya, sinulat lang, barangay dito, sa Pasay, halimbawa, 7, 8, eto, ilang percentage. Hindi man lang sinulat ano-ano yung mga barangay na yon para makumpirma natin. Makumpirma ng taong bayan, totoo ba na drug-free na itong barangay namin? Di ba? Para alam natin. Importante yan eh. No, para alam ng mga Pilipino, oy, sa barangay natin ha, drug-free na, wala nang mga hit-hit dyan sa tabi-tabi. O, di ba? No. Dito, wala. Previous briefing. Nung tingnan natin ay halos kalahati nito, kaya pala siya makapal. Ayan no, makapal, kaya makapal yung hawa, kalahati pala wala. Habang pinapakita niya kanina sa briefing, kalahati po nitong mga to ay mga blankong papel. Grabe, kalahati nun, blanco. Ang lupit mo, Madam Claire! Sa July 3, 2025 press briefing ay ipinagmalaki ni Castro na nasa 4,027 barangays na ang cleared sa illegal na droga. Mula July 1, 2022 hanggang May 31, 2025, umabot na sa 4,027 barangays ang naideklarang cleared sa illegal drugs. Ito ay sa ilalim ng Barangay Drug Clearing Program. Pero taliwas ito sa bilang ng mga barangay na nakalagay sa ibinigay na kopya ni Castro mula sa PIDEA. Sa datos ng PIDEA as of June 2025, nasa 25,061 barangays ang drug cleared sa buong bansa. So mali po yung number. Bakit tatanong nyo, bakit mas marami ito? Kasi nga, yung binigay na papel, kuno, nung sinasabi niyang 4,000 o whatsoever, mula pa noong panahon siguro ni Pangulong Duterte at lahat yan. Kaya nga, simple lang eh. Simple lang naman po ang mathematics nito. Hindi pareho. So, hindi ito yung tanong, hindi ito yung sagot dun sa tanong ni Eden Santos. Para lang masabing, nasagot na namin yan ha, bahala na kayo, nasagot na namin yan. Para bagang ito eh. Di ba? Tinanong mo. Diba? Ilang kilo ba yung tinanong mo sa asawa mo? Ilang kilo ba yung yung ampalaya na binili mo? Ito. Ayan 5 kilo. O, di ba? Halimbawa lang 5 kilo. O, tapos pag sige, niwala ka na, sige, 5 kilo. Halimbawa, tangin ng ampalaya 5 kilo. O, pagtingin mo, bakit may ampalaya to? Meron pang sibuyas, may kamatis pa, may garlic pa. Di ba? Tapos, iba yung numero. So, hindi mo talaga sinagot yung tanong. Ilang kilo ba yung ampalaya? Kung talagang titingnan, biglang 1 kilo lang pala yung ampalaya? Hayop ka, animal ka? So, sinungaling ka, di ba? Nililin lang mo yung taong kausap mo. So, parang ganun ang ginawa ni Yusek Claire. Sasabihin mo, hindi, ito na, yung listahan na hinahanap nyo, ito na, pak. Iba naman yung numero. Wala kang barangay pa, wala pang pangalan, so hindi yun ang tamang sagot dun sa tanong ni Eden. Diyan pa lang mga kababayan, medyo naglolokohan na ho tayo, di ba? Naglolokohan na ho tayo dyan, di ba? Parang, tinatarantado ba tayo na Malacanang? Ginagago na lang ba talaga tayo dahil kaya nyong gaguhin ng taong bayan? At feeling nyo hindi papalagan taong bayan sa panluloko? Kasi importante ho ito ha. We are talking about drugs. We are talking about yung ating community. Sinasabi nyong, kayo naman ang galing yan press briefing yan Kayo nagbabanggit yan Eto na So, eto naisip ko nga nung pinakikinggan ko ito, sabi ko, ilan pa kayang kasinungalingan ang ipinakalat nyo at nakalagpas dahil hindi binusisi? Baka nagkataon lang ito I do not know. Baka ngayon lang na naisipan ni Eden Santos na magtanong ng details. Pero ilan pa kaya sa mga sinabi ninyo na mga proyektong natapos, kaya ako,
napaisip tuloy ako, no wonder yung binanggit ni Marcos sa zona na 5,500 na flood control project maybe doesn't exist at all. Hindi kasi bigay kayo ng impormasyon, wala naman kayong, asan yun? Diba? Anong mga lugar yun? So the same thing nito, anong mga lugar yung sinasabi ninyo? Meron pa kayo sinasabing mga drug rehabilitation na mga lugar, asan yun? Yung totoo, asan yung mga yun? May nakikita ba kayo? Meron ba kayo nababalitaan? May mga picture bang nilalabas ang Malacanang na pruweba? Ang alam ko pa naman, ang hilig nyo pa naman sa ribbon cutting. Bakit wala tayong nakikitang ribbon cutting na mga rehab na sinasabi ninyo? Unless takot kayo sa rehab. Gago! Hindi, yun yung di ba? Importanteng malaman ho natin. Bakit ganun? Bakit ho ganun yung mga impormasyon? Ilang fake news pa ang pinakalat ninyo dyan sa Malacanang? Tingin nga ho. Ilang fake news pa po? Yan ang malalaman natin. Booking kayo ngayon. Booking kayo sa fake news ninyo. Yan ang totoo. At yun nga mga kababayan, anong masasabi niyo sa balitang ito? Maaring ihayag ang inyong opinyon at kuro-kuro sa comment section sa ibaba. Huwag din kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share sa bidyong ito. Maraming salamat sa panonood.